Sa gilid ng bundok, nagsisimula ng lumamig ang simoy ng hangin. Sa isang bahay na yari sa kahoy, nakaupo si Lyra sa bintana, hawak ang lumang kwaderno. Mahilig siyang magsulat, pero ngayong gabi, tila walang inspirasyon. Ang katahimikan ng gabi ay para bang nanunuot hanggang sa kanyang puso. Dumaan si Tomas, galing bukid, may dalang basket ng gulay. "Magandang gabi, Lyra," bati niya. Sagot ni Lyra, "Magandang gabi rin, Tomas. Hindi ka ba nilalamig sa gabi-gabing pag-uwi?" Pumiti si Tomas. Masasanay din, pero iba ang lamig kapag wala kang kausap. Narinig ni Nanay Rosa ang usapan at pabirong sumabat, "Lyra, mabuti nang may kausap ka. Hindi lahat ng lamig, hangin lang, minsan, puso rin." Natawa si Lyra, pero hindi niya napigil ang mapaisip. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng sobrang lamig. Lumipas ang ilang gabi mula nang una silang nagkausap. Sa bawat pagdaan ni Tomas mula sa bukid, tila naging ugali na niyang huminto sa tapat ng bintana ni Lyra. Sa una, simpleng magandang gabi lang ang bati. Ngunit unti-unti, naging mahahabang usapan, mga biro, mga pangarap, at mga kwento tungkol sa kanilang buhay. "Hindi ka ba napapagod, Tomas? Gabi-gabi ka na lang galing bukid, tapos dito ka pa tumatambay." "Hindi naman. Ang totoo, Lyra, mas gumagaan ang pagod ko kapag nakakausap kita." Natahimik si Lyra. Sa simpleng pahayag na iyon, parang may kakaibang init na damaloy sa puso niya. Matagal na niyang kaibigan si Tomas, ngunit ngayong gabi, parang may bago siyang natuklasan. "Oh, Lyra, baka lamigin ka dyan. Mahirap nang magkasakit." Si Tomas, sanay na sa lamig, pero ikaw, hindi. Napangiti silang dalawa, at doon nagsimula ang mga kwentong gabi-gabi, mga simpleng usapan na unti-unting nagbigay ng kulay sa malamig na simoy ng hangin. Dumating ang unang bagyo ng buwan, at kasabay nito, tila may unos ding dumaan sa puso ni Lyra. Isang gabi, habang malakas ang ulan, hindi dumating si Tomas. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanilang gabi-gabing kwentuhan, nanatiling tahimik ang bintana ni Lyra. Bakit hindi siya dumaan? Ligtas kaya siya? Kinabukasan, kumalat ang balita sa baryo. May ilang nagsabing nakita raw si Tomas na may kasamang ibang dalaga mula sa kabilang sityo. Ang mga salitang iyon, parang hangin na mas malamig pa sa simoy ng gabi, diretsyong tumagos sa puso ni Lyra. "Anak, huwag ka agad maniniwala sa sabi-sabi. Minsan, ang chismis, mas malakas pa sa bagyo, pero mabilis ding lumilipas." Ngunit sa isip ni Lyra, hindi madaling itapon ang mga narinig. Sa unang pagkakataon, ang bintanang dati puno ng kwento at ngiti, napalitan ng katahimikan at tanong. Hindi niya alam kung darating pa si Tomas sa mga susunod na gabi. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang simoy ng gabi, muling naging malamig, at puno ng pangungulila. Lumipas ang ilang gabi ng katahimikan. Sa bawat pagdaan ng hangin, lalong lumalalim ang iniisip ni Lyra. Hanggang isang gabi, may kumatok sa kanilang pintuan. "Lyra, pwede ba kitang makausap?" Napalingon si Lyra. Nandoon si Tomas, basa pa ng ulan, hawak ang isang lumang payong na tila naglakbay ng malayo. "Ano pang sasabihin mo, Tomas? Marami na akong narinig sa baryo. Alam ko, at gusto kong linawin. Hindi ako umiwas, Lyra. Hindi rin ako may kasamang iba tulad ng sabi nila. Noong gabing iyon, tumulong ako sa isang pamilya na nasalanta ng baha sa kabilang sityo. Naiwan ako roon para maghatid ng pagkain at tulong." Natigilan si Lyra. Sa isang iglap, napalitan ng hiya at ginhawa ang lamig ng kanyang dibdib. Ang mga salitang kanina'y bumabagabag sa kanya, biglang nawala na parang usok na tinangay ng hangin. "Hindi ko kayang palampasin ang gabi nang hindi mo nalalaman ang totoo. Kasi Lyra, mahalaga ka sa akin. Ayokong mawala ang tiwala mo." Napatigil si Lyra. Sa gitna ng malamig na simoy ng gabi, naramdaman niyang may kakaibang init na bumabalot sa kanyang puso. Init na hindi kayang tapatan ng anumang lamig ng hangin. Pagkatapos ng lahat ng pagdududa at katahimikan, ngayon ay malinaw na ang lahat. Ngunit para kay Lyra, may isang tanong na nananatili, handa ba siyang buksan ang kanyang puso? "Tomas, bakit mo ginagawa to? Bakit ka gabi-gabing pumupunta rito? Hindi ba sapat na pagod ka na sa bukid?" "Lyra, hindi lang pagod ang dahilan kung bakit ako tumatambay dito. Sa bawat gabi na nakakausap kita, pakiramdam ko, gumagaan ang lahat.
At sa bawat lamig ng simoy ng hangin, ikaw ang init na hinahanap ko. Napatigil si Lyra. Hindi niya inaasahan ang diretsyong pag-amin ni Tomas. Ramdam niya ang kabog ng kanyang dibdib, kasabay ng malamig na simoy ng gabi. Ewan ko, Tomas, pero sa tuwing dumarating ka, hindi rin ako gaanong nilalamig. Siguro, totoo ngang iba ang hangin kapag may kasabay. At doon, sa simpleng palitan ng salita, nagsimula ang isang bagong kabanata. Hindi na lang sila basta magkaibigan. Sa malamig na simoy ng gabi, unti-unting umusbong ang init ng pag-ibig. Habang lumalalim ang kanilang samahan, dumating ang balitang matagal nang inaasam ni Lyra. Isang scholarship sa Maynila, pagkakataon upang matupad ang kanyang mga pangarap bilang manunulat. Tomas, natanggap ako, makakapag-aral ako sa Maynila, pero, baka ilang taon akong mawawala. Magandang balita yan, Lyra. Dapat mo itong kunin. Hindi araw-araw dumarating ang ganitong pagkakataon. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam ni Tomas ang bigat sa kanyang dibdib. Paano kung sa pag-alis ni Lyra, hindi na siya bumalik? Paano kung ang simoy ng gabi, muling maging malamig at walang kulay? Hindi ko alam kung kaya kong iwan ang lahat dito, lalo na ikaw. Lyra, ang mahalaga, matupad mo ang pangarap mo. Kung para sa akin, babalik ka, kahit gaano katagal, maghihintay ako. At sa gabing iyon, hindi lamang lamig ng hangin ang dumampi sa kanila. Dumampi rin ang bigat ng desisyon, isang pag-ibig na susubukan ng distansya at panahon. Ang simoy ng gabi, ngayoy puno ng pangako at pangamba. Lumipas ang mga taon. Sa Maynila, natupad ni Lyra ang kanyang pangarap. Mga libro, tula, at kwento, lahat nagdala ng pangalan niya. Ngunit sa bawat pahina na kanyang sinusulat, lagit-laging may alaala ng isang gabi sa probinsya, ng isang taong nagpaalala sa kanya kung ano ang tunay na tahanan. Matagal din akong nawala, pero heto ako. Sa ilalim ng mga bituin, muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Tomas, nanatiling tapat, naghintay. At si Lyra, dala ang lahat ng kanyang natutunan, muling bumalik. Akala ko'y panaginip lang, pero bumalik ka. Hindi kailanman nawala sa isip ko ang simoy ng gabi, kasi sa bawat ihip ng hangin, ikaw ang naaalala ko. At sa gabing iyon, ang simoy ng gabi hindi na malamig. Ito'y naging saksi sa pagbabalik, sa pangakong natupad. Pag-ibig na sinubak ng oras, ngunit nanatiling buhay.